Espiritong bumubuhay. Ang salita mo may kapal. Buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kaniya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Huwag po kayong makonfuse sa ating ebanghelyo ngayon. Dahil ang ebanghelyo ang huling yugto sa 4 na linggo ng discourse ni Jesus ng tinapay ng buhay. Parang napunta na sa sukdulan na ang mga tao ay kailangang pumili, manatili o umalis. Pero bago natin maunawaan itong ebanghelyo ngayon, magkaroon muna tayo ng konting flashback. Ito ay nag-umpisa ng kaniyang paramihin ang tinapay o multiplication of the bread. Dahil maraming sumusunod sa kaniya at nakinig sa kaniyang mga pangaral, inabot na sila ng hapon doon sa may bundok. Kaya nagtanong siya sa kaniyang mga alagad kung may dala silang pagkain. Pero meron lamang silang 5 tinapay at 2 isda. Pagkatapos ni Jesus na tumingin sa langit at basbasan ang tinapay na ito,
napakain ang lahat ng naroroon, 5,000 mga lalaki, hindi kasama ang mga babae at bata. At nagkaroon pa ng sobra na 7 bakol na tinapay. Pagkatapos noon, si Jesus ay lumipat sa kabilang pangpang. Kinabukasan, nang malaman ng mga tao na si Jesus ay nasa kabilang pangpang, sila rin ay sumunod. Kaya ang tanong ng alagad, hinahanap kanila. Kaya nang kausapin ni Jesus ang mga taong sumusunod sa kaniya, ito ang kaniyang tanong. Hinahanap ba ninyo ako dahil kayo'y nakakain ng tinapay? Pero ito ang sinasabi ko sa inyo, nabusog kayo dahil sa tinapay na iyan, pero ako ang tinapay ng buhay. Doon na po pumapasok yung katuruan ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. At idinugtong niya, ang sinumang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito na po ngayon ang karurukan ng kaniyang pangaral sa mga taong sumusunod sa kaniya. Kaya ang sabi ng ibang alagad, mabigat na pananalita ito, sino ang makatatanggap nito? Bakit po mabigat? Dahil mula sa Henesis hanggang Deuteronomio, ipinagbabawal kumain ng flesh and blood. 9 times inulit ang pagbabawal na ito, kaya kung sino mang kumakain ng laman at dugo ay may kaparasahang kamatayan ayon sa kautusan ni Moses. Kaya nagugulat sila, kaya hindi nila matanggap na sa taong ito, sa Jesus Nazarenong ito, sinasabi niyang, ako ang tinapay ng buhay. Kailangan ninyong kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo. Talaga pong mabigat, sapagkat ang salita ni Jesus ay nakakapagpabago sa kaisipan ng tao. Kaya maraming umalis dahil hindi siya maunawaan. Hindi ba't marami ring umaalis at nang iiwan sa ating buhay kapag hindi tayo nauunawaan? Sino na po nakaranas sa inyong iwan? Palagi. Iniiwanan ng kaibigan pag wala ng pera. Iniiwanan ng pamilya kapag hindi na napapakinabangan. Iniiwanan ng bawat isa kapag hindi na nagkakaintindihan. Para bang ang pinakamadaling solusyon sa hindi pagkaunawa ay iwanan ang sitwasyon. Pero hindi iyon ang tama. Ang tama ay manatili upang maunawaan ang salita ni Jesus. Kaya pagkatapos na maraming umalis na mga alagad, siya ay tumingin sa 12 at sinabing, ibig din ba ninyong umalis? Ano ang sagot ni Pedro? Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak naming kayo ang banal ng Diyos. Ito ang konklusyon
sa kaniyang pagpapakita sa lahat na siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Kaya po tayo, pag nagsisimba, ay nakikibahagi sa iisang tinapay. Katulad ng ating napakinggan sa ikalawang pagbasa, ang pagpipira-piraso ng tinapay ay pagpapakita ng isang simbahan at isang sambayanang kabahagi ng katawan ni Kristo. Mabigat ang katuruan ni Jesus na kailangan niyong kainin ng kaniyang laman at inumin ang kaniyang dugo, pero ito ang kaniyang salita. Ang kaniyang salita ay nagbibigay buhay. Kaya kahit hindi ko maunawaan dahil limitado ang kaisipan at talino ng tao, hindi natin maaarok kailanman ang talino at kaisipan ng Diyos. Tayo ay tinatawagang manatili sa Diyos. Tayo ay tinatanong ngayon ng ating Poong Jesus Nazareno ng isang kataga. Ano po iyon? Ibig din ba ninyong umalis? Ang lalim nun. Isa-isa tayong tinatanong ngayon. Ibig ba ninyong umalis? Katulad ng mga alagad na ayaw maniwala sa Kanya. Nakalulungkot mang tingnan, nakalulungkot mang maranasan, mayroon pa rin tayong mga kapatid na hindi nauunawaan na ang banal na misa, ang pagpipira-piraso ng tinapay ay biyaya ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa bawat isa. Anong ibig kong sabihin? Ang hindi nakikibahagi sa pagpira-piraso ng tinapay ay katulad ng mga alagad na umalis at hindi na naniwala. 100% lahat tayong naririto ay naniniwala sa kapangyarihan, sa awa, sa pag-ibig ng Diyos sa lahat. At upang ako'y masabing kabahagi ng simbahang ito, ako'y makikiisa sa pagpira-piraso ng tinapay. Sapagkat ito ang salita ni Jesus na nagbibigay buhay. Siguro po nakakita na kayo ng art na mosaic. Alam niyo po yung mosaic, yun bang mga maliliit na pira-pirasong pinagsasama-sama upang makabuo ng hugis o upang makabuo ng obra maestra. Kapag po nawala ang ibang parte ng mosaic na yan, hindi nakukumpleto ang isang great art. Kung kayo po ay mapupunta ng Boracay, pumunta po kayo dun sa kanilang simbahan. It's a mosaic. Pagpasok nyo pa lang sa may labas, makikita nyo na yung mosaic ni Jesus Christ na nakaganyan, nagwe-welcome, lalo na sa loob. Ano pong ibig kong sabihin? Bawat bahagi ng mosaic na ito ay tayo. Bawat bahagi ng mosaic na naririto ngayon ay kayo. Ibig sabihin, bawat isa ay mahalaga sa Diyos. At ito'y nakukumpleto kapag ikaw ay idinidikit at isinasama sa karamihan. Nabubuo ang katawan ni Kristo dahil tayong lahat ay kabahagi nito. Kaya muli tayong tinatanong ng Diyos ngayon,
Ibig din ba ninyong umalis? Manatili po tayo sa Diyos at makikita natin ang hiwaga ng kaniyang kapangyarihan. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.